mga kagimpal na balita ang lumutang matapos isiwalat ng mga anonymous whistleblower na pinutulan umano ng dila ang isa sa mga tauhan ni Pangulong Kuting Jr. Ang naturang tauhan na umari may hawak na mahalagang impormasyon tungkol sa mga iligal na gawain sa loob ng administrasyon ay sinasabing sa pilitang pinatahimik upang mapanatili ang mga sikreto ng palasyo. Ayon sa mga ulat, isinagawa ang insidente sa isang tagong lokasyon malayo sa mga mata ng publiko, ngunit may mga lumabas na ebidensyang magpapatunay sa karumal-dumal na pangyayari. Kagulat-gulat ang reaksyon mula sa publiko at mga human rights groups na mariing ikinondena ang mga nasabing insidente. Ayon kay Senadora Risa Hontiveros, hindi dapat binabaliwala ang ganitong klase ng pag-abuso sa kapangyarihan. Kung totoo ito, kailangang panagutin ang nasa likod nito. Sa kabilang banda, iginiit ng tagapagsalita ng Malacanang na walang katotohanan ang paratang at tinawag itong isang desperadong hakbang para siraan ang administrasyon. Ngunit marami ang naniniwalang kailangang magsagawa ng masusing imbestigasyon upang makamit ang hustisya. Patuloy na tumitindi ang tensyon sa gitna ng mga aligasyon laban sa Pangulo at sa kanyang administrasyon. Ang tanong ng bayan, hanggang kailan magtatagal ang pananahimik ng Malacanang? Sa kabila ng mahigpit na pagtanggi, umaasa ang taong bayan na hindi mababaon sa limot ang katarungan para sa mga biktima ng di umano'y pang-aabuso ng kapangyarihan. At ang kanyang pamilya, si Hazel at ang aking mga pamangkin, at ang aking pinsan na nandito rin sa California, si Francis, at ang kanyang pamilya. Maraming salamat sa inyong lahat. And eto na, nandito tayo. Andito yung ating poster na nagsasabing tayo ay official and formally ay aplikante ninyo bilang senador at tayo nga ay independent candidate. Subalit kasama ko, kayo, ang hakbang ng maisog, si Pangulong Duterte at si Mayor Baste Duterte, at ganun din yung ating hakbang ng maisog. We are calling for the government, for the administration of Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to uphold, respect, and defend the Constitution. In what way? Napakinggan ko yung napakabuting introduction sa akin. When we were campaigning 2021 and 2022, as you know, it was still then very much we're in the middle, in the heart of the pandemic. And during our planning, kinakailangan yung economy ng Republika ng Pilipinas, kagaya ng ekonomiya ng maraming bansa, should be focused on how to get out of that pandemic economy. Pagsakat ng ekonomiya, maraming nawalan ng trabaho, at maraming hanap buhay ang nagsara, maraming hanap buhay ang nag-downsize. So the priority really was how to get out of that doldrum, how to get out of that pandemic economy. Yun ang focus. Ekonomiya, kaya nga ang sabi niya doon sa kanyang magagandang pananalita, jobs, 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 trabaho, 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 because we have to bring back the economy in shape. Sapagkat walang pera ang tao, doon na uso yung ayuda eh. Pero nung panahon na yun, merong dahilan. Bakit tayo magbigay ng ayuda? And we'll go back and tackle that, including the unconstitutional 2025 budget of your beloved country, the Republic of the Philippines. Subalit iba ho yung nangyari. Ang kampanya, ang plataforma ay unity and continuity. Bagamat merong nagaganap na malaking pagkilos ngayon sa Pilipinas na ang tema ay unity, we support them sa kanilang panawagang pagkakaisa. We support them sa kanilang panawagan ng kapayapaan. But yung unity and peace, ay akibat po niyan dapat ay justisya. Hindi pwedeng peace, hindi pwedeng unity, kalilimutan na natin yung trilyong pisong korupsyong nagaganap sa ating bansa. Hindi natin pwedeng kalimutan yung bilyong-bilyong piso na ninanakaw ng mga tiwali sa gobyerno sa ilalim ng Administrasyon Marcos araw-araw. Hindi natin pwedeng walisin lamang na kapayapaan, pagkakaisa. Kapayapaan at pagkakaisa, subalit dapat may pananagutan. Dapat may managot at dapat itigil ang korupsyon. Ang hakbang ng maisog, ito po'y nailunsad, I believe, January 28 of 2024.
At patuloy po ang pagmarcha at paglakad ng hakbang ng maisog. At ang panawagan ng hakbang ng maisog, the core advocacies are transparency, accountability, peace. Yes, you hear me right, peace and security. We have been talking about peace as early as January of 2024, when President Duterte noticed na mali na yata yung pagpihit ng administrasyon ni Bongbong Marcos at tila napupunta tayo sa isang palalang sitwasyon diyan sa usapin ng South China Sea. So as early as January of 2024, sumisigaw na po ng kapayapaan ang hakbang ng maisog. Subalit sa pagsigaw na yan, sumisigaw din po ng transparency. Sumisigaw din po ng accountability. And we join our sisters and brothers back home sa kanilang ginagawang pagkilos, humihingi ng pagkakaisa at kapayapaan. Subalit, huwag natin kalilimutan yung pananagutan. Kinakailangan may managot sa araw-araw na pagnanakaw ng bilyong piso mula sa kaban ng Pilipino, mula sa ating mga Pilipino. At yung atin I know you're very familiar, yun ang mga nagiging mainit na usapin sa atin. Yung 2025 budget, unconstitutional po yun sapagkat higit na malaki ang ibinigay na pondo para sa public works. Kung ihahambing mo sa nakuha ng Department of Education. Ginagawa nila ng paraan, rineremedyohan, pinalabas na higit na malaking pondo na ang Department of Education kung ihahambing mo sa public works. Subalit po, yun ay isa na namang tahasan, lantaran at garapalang pangbubudol. Pag hinimay ninyo yung GAA, yung General Appropriations Act o yung budget for 2025 for this year, hindi totoong malaki ang budget ng Department of Education. Higit na malaki ang budget na ibinigay pa rin nila sa public works. Yung binito ni Bongbong Marcos, ang binito po niya wala. Hangin ang kanyang binito. Hangin ang kanyang binito. Sapagkat ang binito niya ay yung mga hindi naman kavito-vito, yung unprogrammed appropriation. Para humalaman ninyo, sapagkat importante na sinasabi nga kasi na ang Pilipinas daw, dun sa ang mga nagmamahal sa Pilipinas ay dapat na sa Pilipinas. Doon sila nagkakamali. Sabi ko nga ako kagabi sa interview ni Binibining Maharlika, yung mga nagsasabi niyan, marami yung Pilipinong nasa Pilipinas pero walang ginagawa kundi nakawan ng gobyerno. Buti pa yung mga Pilipinas dito sa Estados Unidos, puro ang pagmamahal sa kapwa nila Pilipino. Puro ang yung pagmamahal sa ating bansang Pilipinas. So yung navito po ay yung unprogrammed appropriation. Ano ba yung unprogrammed appropriation? I will try to simplify the explanation so that everybody can relate. Pagka kayo ho, kahit dito sa Estados Unidos, magaganda na ang inyong estado, magaganda na ang inyong buhay, nagbabudget pa rin kayo. Kung ang budget nyo sa isang buwan, halimbawa ay $1,000, hindi pwedeng lumagpas dyan ang gastusin ninyo. Dahil you have to touch on your reserve. Gagalawin mo yung savings mo. Nagagamitin mo sana in cases of emergency, wag naman, or in cases of another round, wag din naman ng pandemic ang bumisita sa buong mundo. Ang Pilipinas, ang budget nila higit pa sa kinikita ng gobyerno. Ang budget po for 2025 ay 6.32 trillion pesos. Subalit ang total revenue collected, yung hawak na pera, parang kagaya ninyo, ay 4.7 something trillion lamang. So kulang. Paano mo ngayon pupunuan yung 6.32 trillion pesos na budget? Mangungutang ka. Mangungutang ka. At pag nangutang ka, cost of money yan eh. May cost of borrowing. Pabayaran mo yan with interest. At habang tayo ay nag-uusap ngayon dito sa California, ang buong pagkakautang ng ating bansa ay 17 trillion pesos na. 17 trillion pesos. Nung siya ay umupo bilang Pangulo, nalalaman ko ito noong 2022, ito ay around 12 point something trillion. Wala pang 3 taon, ito ay 17 trillion na. 5 trilyong piso ang naiutang.
Buti sana kung nararamdaman ng mga Pilipino back home. Buti sana kung nararamdaman sa infrastruktura. Buti sana kung nararamdaman sa healthcare. Subalit walang nararamdaman. Kaya nga yung pinagbibida nilang 500 billion pesos worth of flood control programs, finact-check sila ng nature, bumaha. Nasaan yung flood control programs? Nasaan yung 500 billion pesos flood control funds? Paano na yung buhay ng inosenteng Pilipino, 200 higit kumulang, yung namatay doon sa baha sa Bicol? Paano na yun? Paano na sila? Hahayaan lang ba natin na magpatuloy yung ganitong uri ng pagbubudol at ganitong uri ng pagnanakaw under the Marcos administration? Yun yung sinasabi natin, ayos tayo magkabati-bati. Yun ang kinakailangan ng bansa natin para umunlad. Subalit dapat may pananagutan. Hindi libre yung pagnanakaw sa pera ng Pilipino. Hindi libre yung buhay ng 200 Pilipinong inosente na namatay dahil linakaw yung flood control funds. Going back to the budget, ang vinito nila yung luho nung iilan. Pero hindi naman kasi magagastos yun eh. Unprogrammed nga, meaning walang pera para doon. Standby program lang yun. Pag nagkapera o pag nagkautang ng panibago at saka lamang mai-implement. So anong vinito mo? Dapat ang vinito niya, yung luho, yung kapritsyo, yung korupsyon ng mga mambabatas na itinago nila doon sa tinatawag na ayuda. Yung ayuda, ang ayuda ho kasi sa ating bansa, dalawang klase. Meron dyan yung conditional cash transfer, yung 4Ps. Pwede nang ituloy muna yan, pansamantala, dahil talagang pantawid yan. Pero ang kondisyon yan, kinakailangan yung mga anak ng recipient ay nasa eskwela. Kinakailangan nag-aaral. Kinakailangan binibigyan ng bakuna at kinakailangan dinadala sa hospitals, government hospitals, or health centers para masiguro yung nutrition at kalusugan. Yung isa naman, yung ayudang version ni Marcos at ni Martin Romualdez, ito yung unconditional cash transfer. Dito ang binibigyan yung kanilang mga political leaders so that they can perpetuate themselves in power beyond even their term. So makikita natin tuloy-tuloy lang itong araw-araw na pagbibigay ng ayuda na wala namang direksyon at wala namang katuturan. Hindi uunlad ang Pilipinas sa ayuda. Kung karamihan nga sa inyo, and I know all of you have your own story to, beautiful story to share. Yung iba nagsimula dito sa mababang trabaho, nagsipag, nagpunyagi at hanggang naging stable na. Bakit sa atin hindi natin encourage ang ganon? Bakit sa atin mas binibigyan nating halaga yung standby sa kanto? Papipilahin mo, bibigyan mo ng ayuda. Bakit hindi natin sila turuan magtrabaho? Kahit sa banal na kasulatan, di ba yan ang kabilin-bilinan? Turuan mo silang mangisda. Huwag mo silang bigyan lamang ng isda. Sapagkat gagawin mong tamad ang mga Pilipino. Yan ang ginagawa ng Marcos administration sa kanilang ayuda. Walang isang tao, walang isang pamilya ang kayang humarap sa inyo at iproklamat, sabihin na bumuti ang kanyang buhay, na paunlad niya ang kanyang pamilya dahil sa ayuda. Wala kahit isa. Sapagkat maling public investment ito. Samantalang sige ang bigay ng ayuda, binawasan ng budget ang Department of Education. Tinanggalan ng 12 billion. Maling-mali ito. Instead on investing on our human capital, instead on investing on our youth, binawasan pa ng 12 billion pesos. Bakit? Kinakailangan nilang i-sustain yung kanilang pagbibigay ng ayuda na mas kilala sa Pilipinas bilang legalized vote buying at ang tinatago sa pangalan ng AKAP. Yung AKAP, magandang salita yung AKAP, yapos AKAP, hindi ba pagmamahal. Subalit ang AKAP, ang sabi ng isang matinong politiko doon sa atin, ang ibig sabihin pala ng AKAP sa mga politikong yan, ang kakapal ng aming pitaka. Ang kumakapal yung pitaka nila pero hindi bumubuti ang buhay ng sambayanang Pilipino. So dito natin makikita at bukod dyan,
Para lang alam ninyo, yung PDIC, I know all of you are mga bank members kayo ng United States community. May mga bangko kayo. Yung atin, yung PDIC, yung Philippine Deposit Insurance Corporation. Even the PDIC was not spared. Kinakailangan yan, meron tamang sapat na liquidity ratio. Para kung sakaling magkaroon ng global crisis, wag naman, kagaya ng financial crisis noong 1997 at yung economic crisis noong 2008, merong sapat na pera ang PDIC para garantiyahan yung maximum insurance ng 500,000 pesos per depositor. Yung 500,000 pesos insurance, ang target lang naman po niyan talaga ay yung mga maliliit at middle-sized depositor. Yung malalaki, they will survive kahit magkaroon ng problema ang ating financial or banking institution. Ang ginagarantiyahan, primary ng PDIC, yung mga maliliit na depositor. That is why meron silang kinakailangang liquidity ratio. Para tugunan yung kanilang maximum guarantee na 500,000 pesos per depositor. Pati ang PDIC, kinuhaan ng Marcos administration ng 117 billion pesos. 117 billion pesos. Para saan gagamitin? Para pondohan yung kanilang unprogrammed appropriation. Yung kanilang luho, yung kanilang kapritsyo, yung kanilang pork barrel. Sinangkalang yung pondo ng PDIC at yung garantiya ng mga small-time depositors na 500,000 pesos para unahin yung korupsyon, kapritsyo at luho ng mga mambabatas. Nasaan ang katarungan dyan? Nasaan ang tamang pag-iisip dyan? Bukod pa yan, doon sa 60 billion pesos ng PhilHealth na kinuha. At bukod pa rin yan, doon sa 25 billion pesos ng DBP at 50 billion pesos na land bank na kinuha at inilagak doon sa non-performing Maharlika Investment Fund, yung pinagyayabang na Sovereign Wealth Fund. Maganda yung ideya na magkaroon tayo ng Sovereign Wealth Fund. Subalit, first things first. Hindi pwede mong unahing tumakbo yung kartela bago sa kabayo. Sinong ihila ng kartela? Kinakailangan muna yung kabayo. Ibig ko sabihin, wala nga tayong pera eh. At nagsasabi ka ng Sovereign Wealth Fund, anong papalaguin mo? Wala ka nga pera. Ulitin ko para lalo ninyong maintindihan, sa inyong sariling pamamahay, kinakailangan muna ng revenue or wealth generation. Kinakailangan muna magkaroon tayo ng pera. Bago tayo makapag-isip ng investment, bago tayo makapag-isip ng placement, bago tayo makapag-isip ng time deposit. Ano ilalagay mo sa time deposit? Zero nga yung account mo. Utang ka nga ng utang. Yan yung malaking kalokohan sa ginawa nilang Sovereign Wealth Fund. Wala ngang pera ang Pilipinas. Prueba, every year, deficit ang national government. Deficit in the negative, in the red. And proof, again, we keep on borrowing. Nagugulat pa sila. Patuloy ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Nagugulat pa ang gobyerno ni Bongbong Marcos, hindi nila maawat ang inflation. Hindi mo maawat yan. Bakit? Ang number one source ng inflation yung gobyerno mo eh. Correct. You cannot spend more than what you earn. You cannot keep on borrowing. Ang masakit dito, huwag nating kakalimutan, makakatatlong taon na lang siya. Matatapos na yung 3 years niya eh. Ang kanyang mandato ay 6 years. Ganun din si Vice President Inday Sara. So he's almost on his kalahati ng kanyang termino. So 3 years na lang. Mangungutang. And at the end of his term, sino magbabayad ng kanilang inutang? Hindi ba tayo rin? Buti sana kung merong batas na kapag ka-presidente ka, lahat ng inutang mo during your term, babayaran mo. Pagka hindi mo ginastos para sa benepisyo ng mamamayang Pilipino. Subalit walang ganun eh. Walang pakundangan yung pag-utang. Mali na yung kanilang budgeting, mali na yung programming, mali na yung financial planning. Inuna yung Sovereign Wealth Fund, hindi naman 2 years na nakatabi lang yun doon. Hindi kumikita. Ano ngayon ang naging epekto? Naglabas ng pahayag o observation ang IMF.
yung International Monetary Fund. Sabi ng IMF, ibalik ninyo. You have to restore the capital you took away from DBP and Land Bank. Baka magkaroon ng problema yan. Kahit IMF na alarma na, isoli ninyo yung kapital ng DBP at Land Bank. So makikita ninyo, PDIC, binira. DBP, Land Bank, hindi pinatawad, kinuhaan. Ang PhilHealth, kinuhaan. Importante yung PhilHealth sa ating mga kababayan. Kagaya ng sinabi ko, ang prioridad is to how to put the country in better shape post-pandemic. Ano ba yung naging malaking issue ng pandemya? Hindi ba kalusugan? Hindi ba yung health and healthcare? This was just 3 years ago. 2022 siya naging Pangulo. Imbis na palakasin mo at patatagin ang ating healthcare, ang ating health insurance sa Pilipinas, pinapatay nilang dahan-dahan, pinahihina. Kinuhaan ng 60 billion and for this year, zero funding ang nakuha ng PhilHealth. Zero. Walang binigay na pera sa PhilHealth. And I was told, similar management style ang nangyari dito kung bakit daw hindi masawata yung sunog na nagaganap ngayon sa California. Please correct me if I am wrong. Dinefund o tinanggalan ng malaking budget kaya hindi malabanan sa equipo o equipment at kung ano-ano pa yun na pamatay sunog sana. Ganon din ang mangyayari sa Pilipinas. Huwag naman, God forbid, na magkaroon ng isang malaking pandemya muli o krisis pangkalusugan, paano mo tutustusan yung medical needs ng mga Pilipino? Ang ganda sana, alam ko lahat tayo ay magkakasama noong 2022 at punong-puno ng pag-asa. Subalit, kagaya ninyo, kagaya ni Maharlika, tingin ko ako ng unang nabiktima ng budol-budol gang na ngayon ay nandiyan sa Malacanang. Subalit, kaya ho tayo nagkakaroon ng ganitong ugnayan. Importante malaman ninyo para naman magabayan din ninyo yung inyong mga pamilya at kamag-anak at kaibigan sa Pilipinas, yung tunay na estado ng ating bansa. We do not enjoy, we do not relish this unity. We do not enjoy, we do not relish. I personally do not enjoy, do not relish. And I'm not savoring the fact that we are at the bottom of the pack. Pag tinignan mo yung ating mga kapitbahay. Alam ko kaya nakailan sa Estados Unidos eh. Gusto rin naman nating yumaman at tumunlad ang Pilipinas, hindi ba? Yung mga malapit na bansa, kagaya ng Hong Kong, ng Japan, ng Singapore, nakikita natin yung kanilang rail system. Gusto rin naman natin magkaroon ng ganon. Subalit hindi tayo makakalapit sa estado nila pagdating sa ekonomiya at infrastruktura kung patuloy nating hahayaan na nakawin lamang ng mga tiwali sa gobyerno ni Bongbong Marcos ang pera nating mga Pilipino. Kinakailangan kayong magparinig at marinig ang inyong tinig. Kinakailangan kayong manindigan. Kinakailangan kayong magpahayag. Anyway, after all, lalo na dito sa Estados Unidos, buhay na buhay ang tunay na diwa ng demokrasya. Dito, maaari ka magpahayag, protektado yan ng inyong saligang batas, yung free speech. Mahalagang component ng US democracy ang free speech. Sa atin, pagka ikaw ay open critic ng administrasyon ni Bongbong Marcos, magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!